Noong unang panahon, mayroong isang maganda at mabait na babae na nagngangalang Cinderella. Namatay ang kanyang ina noong siya ay bata pa. Naiwan sa kanya na mag-alaga ang kanyang ama at ang mga kinakapatid niyang babae dahil ang ama ni Cinderella ay 2 beses na nagpakasal. Ngayon, ang mga kinakapatid ni Cinderella ay hindi siya minahal at sila ay masama sa kanya. Sa kanyang pagtanda, pinagtrabaho siya bilang katulong at tinrato ng masama. Isang araw, naimbitahan sila sa isang malaking pasayawan sa palasyo ng hari. Ito ay nangyari noong 17 kulang na si Cinderella, kung saan imbitado lahat ng babae na nasa tamang edad sa buong kaharian. Ngunit hindi pinayagan ng tiyahin ni Cinderella na siya ay makadalo. Pinagawa niya ito ng mga damit para sa sayawan at pinakulot ang buhok ng mga kapatid nito. Inutusan nila siya buong magdamag. Pinunit nila ang ginawang kasuotan ni Cinderella at binato sa apoy. At sila ay nagpunta sa pasayawan. Iniwan si Cinderella na nag-iisa sa bahay. Siya ay nalungkot at nagsimulang umiyak. Nang siya ay mawawalan na ng pag-asa, isang diwata ang lumitaw at sinabi, "Minamahal, huwag kang umiyak, Cinderella. Dadalhin kita sa pasayawan. Wala akong kasuotan na maaaring masuot para sa pasayawan. At ang aking tiyahin at mga kinakapatid ay iniwan ako dito mag-isa." "Huwag kang mag-alala, mahal. Kaunting mahika lamang at pagtitiwala, kaya nating gawin ang imposible." Bipidi-papidi-boo! Winagayway ng diwata ang kanyang mahiwagang istig at nagpalit anyo na si Cinderella. Naging magandang damit ang kanyang mga lumang damit. Hinawakan ng diwata ang kanyang mga paa at nagkaroon siya ng sapatos na gawa sa kristal. "Wow! Napakaganda naman ang damit na ito, diwata. Ngunit, paano ako pupunta sa sayawan?" Nakakita ng 6 na maliit na daga na malapit sa kalabasa ang diwata. Hinawakan niya ito at sinabing, "Pipiti-papiti-boop!" Biglang naging 4 at itim na kabayo at 2 tao ang mga ito. Naging sasakyan naman ang kalabasa. Natuwa ng lubos si Cinderella at pumunta na sa pasayawan na hila ng 6 na itim na kabayo. Bago sila umalis, sinabi ng diwata na, "Cinderella, kailangan ninyong makauwi bago sumapit ang hating gabi." "Pangako, maraming salamat sa ginawa ninyo, diwata." Nang nakarating na si Cinderella sa palasyo, lahat ng tao napatingin sa kagandahan ni Cinderella. Ngunit walang nakakilala sa kanya. Kahit ang kanyang tiyahin at kinakapatid ay hindi siya nakilala sa ganda ng kanyang suot na damit at sapatos. Nakita rin ito ng napakagwapong prinsipe at napamahal ito kay Cinderella nang agad-agad. Nilapitan niya ito at tinanong, "Gusto mo bang sumayaw?" Oo, buong gabi silang dalawa ay sumayaw at walang kahit sino ang nakakilala sa napakagandang mananayaw na ito. Napakasaya ni Cinderella na nakasayaw niya ang prinsipe at muntik na niya makalimutan ang sinabi ng diwata. Sa huling sandali, ito ay kanyang naalala at nagmadali pa uwi. "Naku, kailangan ko nang umalis," sabi niya at dali-daling umalis sa palasyo. Isa sa kanyang mga sapatos ay nalaglag pero hindi ito binalikan ni Cinderella. Nakauwi na siya bago pa man sumapit ang hating gabi. Ang kanyang sasakyan ay naging kalabasa muli. Ang mga kabayo naging daga at ang kanyang napakagandang damit ay naging basahan. Lumipas ang ilang saglit at nakauwi na rin ang kanyang tiyahin at mga kinakapatid. Pinag-uusapan nila ang napakagandang babae na kasayaw ng prinsipe buong gabi. Napamahal ang prinsipe kay Cinderella at gusto niyang makilala kung sino itong nakasayaw niya na sobrang ganda. Ngunit kahit ngalan niya ay hindi niya alam. Nakita niya ang sapatos na gawa sa kristal na nalaglag sa paa ni Cinderella nang ito ay papauwi. "Hanapin ko siya at kung sino man ang makasuot nitong sapatos na ito ay aking pakakasalan," himig ng prinsipe. Kinabukasan, pinuntahan ng prinsipe at ang kanyang mga alila ang lahat ng bahay sa kaharian. Gusto nilang makita ang nagmamay-ari ng sapatos na ito. Pumunta ang prinsipe sa bawat bahay ngunit hindi makita kung sino ang nagmamay-ari ng sapatos na ito. Dumating ang prinsipe sa bahay ng mga kinakapatid ni Cinderella at sinubukan nila ang sapatos na ito. Sinubukan nilang puwersahin na mapasok ang kanilang paa at nangamba ang alila ng prinsipe na baka masira ang sapatos. Samantala, ikinulong siya ng tiyahin ni Cinderella sa kwarto para hindi ito makita ng prinsipe.
Umiyak si Cinderella dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kumanta ito para ibsan ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa ibaba ay narinig ng prinsipe ang magandang pagkantang ito. Nagtanong ang prinsipe kung mayroon pa bang babae sa tahanan na iyon. Sinubukan na paalisin ng tiyahin ng prinsipe, ngunit iniutos ng prinsipe sa kanyang mga kawal na akyatin ang hagdanan at tignan ito. Bumaba si Cinderella at sinubukan ng sapatos na dala ng prinsipe. Sakto ang sapatos sa paa ni Cinderella at nakilala ng prinsipe si Cinderella. Natuwa siya na nakita niya ang kanyang minamahal. Cinderella, mahari ba ikaw ang aking maging reyna? Ikaw ay napakabait at pasensyoso at siya na kayang sumailalim sa kawalan ng katarungan ng mapagkumbaba. Siya ay marunong maghari ng may katarungan. Oo, aking prinsipe. Kaya ikinasal si Cinderella sa prinsipe at namuhay sila ng mapayapa at masaya. Pinatawad niya ang kanyang mga kinakapatid at tiyahin. Naging mabuting reyna si Cinderella at minahal niya ang kanyang mga alagad. Moral, maging matapang at mabait. Isang araw sa isang gubat na malayo sa nayon, ay nakatira ang isang matapat na magtotrosong nagngangalang Oliver. Siya ay nakatira sa isang maliit na bahay at nagsisikap na magtrabaho araw-araw. Ngunit kahit anong pagsisikap niya ay hindi siya nagkaroon ng sapat na pagkain at nananatiling mahirap. Isang araw, si Oliver ay lumabas upang maghanap ng trosong maaaring putulin sa malayong lugar. Siya ay nakapaglakad na ng malayong distansya at naghanap ng magandang klaseng ng puno na puputulin. Nang nahanap niya ang perpektong puno, sinimulan na niya ang pagputol nito. Lumipas ang oras, habang ito ay kanyang pinuputol, ang palakol na kanyang hawak ay nadulas sa kanyang kamay at nahulog ito sa ilog. Nakita ito ng magtutroso at nagsimulang umiyak. Ang palakol na yan lang ang meron ako. Pati ito ay nawala ko pa. Paano na ako kikita ng pera? Habang siya ay umiyak, nakarinig siya ng tunog sa malapit. Siya ay tumingin sa paligid at nakakita ng Diyosang lumabas mula sa ilog. Ako ang Diyosa ng ilog na ito. Habang ako'y natutulog, may palakol na nahulog malapit sa akin. Umakyat ako upang makita kung saan ito nanggaling at nakita kitang umiiyak. Anong nangyari? Pinunasan na magtutroso ang kanyang mga mata at sinabing, Diyosa, ang palakol na nahulog sa ilog ay akin. Ako ay mahirap lamang. Nagpuputol ako ng kahoy at binibenta ito upang kumita ng pera. Ngayong nahulog ang palakol ko sa ilog, wala na akong paraan upang makalikom ng pera. Ngunit kung may babalik mo ang palakol sa akin, ako ay lubos na magpapasalamat sa iyo. Nung narinig ito ng Diyosa, pumunta siya sa ilalim ng tubig at bumalik na may hawak na malaking palakol na gawa sa ginto. Ibinigay ng Diyosa ang gintong palakol sa natutroso, ngunit sinabi nito na hindi sa kanya ang palakol na iyon. Bumalik ang Diyosa sa tubig upang hanapin ang palakol na magtutroso. Ngayon naman ay bumalik na may malaking palakol na gawa sa pilak. Sinabi ng magtutroso na ang pilak na palakol na iyon ay hindi rin sa kanya. At tuluyan na lungkot sa pag-iisip na hindi na niya makukuha ang palakol niya. Nakita ng Diyosa kung gaano katapat ang magtutroso na ito. Bumalik siya sa ilalim ng tubig at bumalik na may dalang palakol na gawa sa bakal. Nang makita ito ng magtutroso, napag-alaman na ito ay sa kanya. Siya ay natuwa ng sobra. Nakuha na niya ang kanyang palakol at pinasalamatan ang Diyosa. Ikinagalak ng Diyosa ang pagiging tapat ng magtutroso at bilang gantimpala ay ibinigay niya rin ang mga palakol na gawa sa pilak at ginto. Kinuha ng magtutroso ang 3 palakol at masayang bumalik sa kanyang tahanan. Mga bata, lagi nating alalahanin na maging matapat sa ating mga ginagawa.